music. So, tempo, descant, at saka ostinato. So, ano-ano po yung mga i-discuss natin sa music ngayong fourth quarter. So, ito po ay tempo, descant, at ostinato. So, malalaman po natin kung ano ang ibig sabihin ng mga sumusunod. Okay. O, yan po ang mga paksang tatalakayin natin. So, tempo, ostinato, descant, tsaka dumagdag na rin po ako ng mga tawag sa mataas at mababang boses ng lalaki at babae. So, yan po ang mga pag-uusapan natin sa music. And then, pwede po kayong magsagot. Kung naaalala niyo po ang lesson na ito, kasi sobrang tagal na natin na-discuss ang music. Ngayon, tingnan natin. Ilang phrase, limguhit, or linya mayroon itong awit na itong Ugoy ng Duyan? Ilan? Okay, ang linya, yung A, B, C, D, yan. Linya po yan. So, ilan po yung nakikita ninyo? Pwede po kayo mag-type sa chat box para maano. 4 po. Okay, 4. Kasi nga, 1, 2, 3, 4. So, meron po tayong 4 na linya. Okay, sige. Ay, hindi nyo pala ito na-discuss, no? Na-discuss ba natin? Ay, hindi pala kasi wala kayong module 2. Sige, skip lang natin to. Kaya pala. Sige lang, skip na natin yan. So, yan po talaga yung mga sagot. Okay, yung may bilog niyan, bakit sinabing melodic phrase or magkahawig? Kasi ang A tsaka B, yung mga nota nila na ginagamit ay parehong-pareho. Kaya ang tawag sa kaya sila magkahawig ang melodic phrase kasi parehas na parehas. Kagaya nito sa taas, parehas na itong sa A, parehas na nitong sa B. Tapos yung quarter note na ginamit sa taas, quarter note din to sa B. And then, eighth note din to. And then the rest, ang pinakadulo, half note ang ginamit, half note din ang ginamit dito sa dulo. Kaya magkahawig ang melodic phrase. Yung C at D naman, bakit naiiba? Kasi, tingnan nyo po dito sa taas, dalawang 8 note po sa C. Pagdating dito sa D, na iba na. May 8 note na may quarter note na may tapos may magkadikit. Basta magkaiba. So, yan po yung pinag-usapan namin nakaraan. Or kung na ano ninyo, na-recall ninyo, yan po ang topic sa Music Module 2 eh. Kaya pala. Okay, sorry po. So, yan lang naman ang ang sagot dyan. So, tama yung sagot ni Stephanie kanina. 4 na linya. So, 1, 2, 3, 4. So, yung magkahawig, parehong-pareho ang nota. And then, yung magkaiba, syempre, naiibang nota sa bawat linya. So, dalawang linya yung pinagkukumpara dyan eh. So, pwede rin naiiba ang A at D, B at C, basta naiiba. Pero ang magkahawig dyan ay dalawang linya lang. Yung A at B lang. Sila lang yung pareho. Yun ang ibig sabihin ng melodic phrases na magkahawig at saka naiiba. Okay, so ano po ang tempo? Una po nating topic is ang tempo. So ito po ay mabilis at mabagal. So ang tempo ay ang bilis at bagal ng tugtog, ng kilos. Yan po ang ibig sabihin ng tempo. So may dalawa, dati wala po kayong dinidiscuss na mga Italian terms. Ngayon, meron po tayong dalawang Italian terms. Ito po ay tinatawag nating presto. Okay. Pag tinawag natin or pag nasabi nating presto, ibig sabihin mabilis. So, yung mga halimbawa ng awitin ng presto ay leron-leron sinta, pumulinawin, magtanim ay dibiro. So, leron sinta, bubo na papaya. So, mabilis lang po yan kantahin. Kaya ang tawag po sa kanilang tempo ay presto. Okay, pagkatapos ng presto, may isa pang Italian word. So, ang tawag naman dyan ay largo. Pag sinabi nating largo, ito naman ay mabagal na tempo ng awit. So, may mga examples dito. Familiar naman kayo sa mga kanta na to eh. Are you sleeping? Are you sleeping? So, mabagal siya. Pati ako, hi, my lobo. Hindi naman niya, hi, my lobo. Hindi po eh. Di ba? Mabagal po siya. And then, row, row,
row your boat. So, yan po. Yan po ang mga sample ng kantang mabagal. Or tinatawag po nating largo. Ulitin ko po, dalawang Italian terms. Okay, noted po. Dalawang Italian terms po ang tempo na ginagamit natin ngayong grade 4. Presto, meaning mabilis. Largo, meaning mabagal. So, yan po. Next natin. Okay. Hindi lang naman tempo sa awitin. Pwede rin siyang magpahayag ng nararamdaman or damdamin. Pwede rin yung araw-araw nating kilos or sitwasyon na nararanasan natin. Wait lang, ano ko lang electric fan, baka maingay. Hello, ayan po. So, pinatay ko lang, baka maingay po yung ihip na electric fan. Ano po, ulitin ko po, yung presto, pwede rin siyang nagpapahayag ng damdamin or pwede rin siya na nagpapahayag yung mga kilos natin. For example, pag presto, yun yung damdamin na masaya ka at masigla. Meaning, di ba kapag mabilis, masaya, tsaka masigla yung tunog. Halimbawa nito, nilagay dito, kapag may klase ka pa ng online, tapos nagising ka, na-late ka nagising, syempre yung kilos mo, mabilis na para makahabol ka. Yun yung example ng presto na kilos natin. Pwede ring takbo. Yan. Example din yan ng presto na kilos. Halimbawa, inutusan ka ng nanay mo na patayin yung tubig sa gripo kasi nga puno na yung balde. O, kailangan bilisan mo kasi puno na. Yun po yung example ng presto ng damdamin at saka kilos natin sa pang-araw-araw. Pag largo naman, syempre pag largo, malungkot. Yan naman po yung nararamdaman mo. Kung halimbawa, natutulog ka sa bahay, kung may natutulog pala sa bahay nyo, dapat dandahan lang yung kilos nyo, mabagal, kasi kapag mabilis, maingay yun. Di ba? So, kailangan dahan-dahan. Pwede rin namang maglakad. No? Paglalakad, largo lang yun kasi hindi naman, maliban kung mabilis kang maglakad, pero yung lakad talaga na normal, di ba? Largo lang yun. So, yun po. Mabagal. Okay, sige. Tingnan natin. Pwede kayong magsagot. Pwede kayong magsagot. O, tingnan natin. Example. Number 1. Pwede nyong isagot presto or largo. Okay, pwede kayo sa chat box. Pwede kayong mag-unmute. Okay, laron-laron sinta. Ano po siya? Presto o largo? Presto, isa lang nagsagot. Stephanie lang. Presto. O ano pa? Meron pa bang iba? Okay, sige. Ang tamang sagot, thank you Cyrus tsaka Stephanie, ang tamang sagot ay presto. Number 2, Marikinahim. O, alam niyo po ba yung kantang Marikinahim? Marikina, paghihirap, bayan na minamahal. O, yun. Ano yun? Okay, nagsagot na sa Rialin. So, number 2, Rialin, Cyrus Anzian, ni Densi ay largo. Tama po, kasi mabagal lang siya. O, number 3, tingnan natin. Pilipinas kong mahal. O, familiar kayo? Tingnan natin. Hindi ko muna kakantahin. Tingnan ko kung familiar. Ito ay, kung uma-attend kayo ng flag retreat, pinapatugtog to eh. Itong Pilipinas kong mahal. O, si Rialin, ang sagot ay largo. Sino pa? Sagot ni Densi, largo. Shaina, largo. Okay. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. So, yan po ay largo, mabagal. Ito, bahay kubo, hindi ko na kailangan kantahin. Alam na alam niyo yan. Ano po ang sagot? Sagot agad. Presto. Meron pa bang magsasagot? Ayon kay Densi, kay Cyrus, Presto, Shaina, Rielin, and Stephanie. So, ang tamang sagot ay presto. And number 5, ito. Lupang hinirang. Tingnan natin ang mga sagot. Presto ba? Yung mga nagsagot na ba to? Para na ba to sa lupang hinirang? Largo. May nagsagot ng largo. May nagsagot ng presto. Meron pa bang dadagdag? Lupang hinirang? Presto.
Okay, ang tamang sagot, taranan. Okay, ang tamang sagot natin is parehas. Baresto or largo, pero depende. Kapag lagi nating ginagamit sa ating lagi nating ginagamit kapag flag racing ay mabilis ang tempo. Pero may largo din na lupang hinirang. So, depende siya sa sitwasyon or sa event yung lupang hinirang. Pero mostly naman talaga na ginagamit. So, ang pinakatamang sagot talaga is presto. Kasi March, di ba? Mabilis yun. So, presto. So, very good. Thank you po sa pag-participate natin dito sa pagsagot sa pagyamanin. So, tapos na po tayo sa presto at largo. Ulitin ko po, pag presto, mabilis. Pag largo, mabagal. Sila po ay mga Italian words na ginagamit sa music. Okay, next natin. So, wag na po natin itong anuhin kasi palakpak-palakpak lang yan. So, ostinato tayo. So, ito ay tawag sa paulit-ulit na rhythmic pattern o himig na ginagamit bilang pansaliw sa mga awitin. So, paulit-ulit. Halimbawa, kumanta ka ng Bahay Kubo. Di ba may napapansin, kung may kumakanta kayo, kung mahilig kayong kumanta, meron kayong dyan mga napapansin na mga kanta na nauulit. Laging nauulit. So, ibig sabihin, may ostinato yan. Kapag nauulit na laging umuulit, di ba yung chorus, di ba sa mga kanta, yung chorus, laging inuulit. So, ostinato yun. Basta pag inuulit, ostinato yun. So, may dalawang uri ng ostinato. Yung rhythmic na ostinato, rhythm lang. So, palakpak lang siya. May mga tuk, 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 tuk. Ganyan lang yung maririnig ninyo pag rhythmic lang. Pwedeng pug, 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 pug. Pwede yung basta yung mga mga palakpak yan. Yan lang ang maririnig ninyo pag rhythmic. Ostinato, limbawa, pwede rin to. Yan, paulit-ulit lang yan. Rhythmic ostinato. Pag melodic ostinato naman, maliban doon sa may tok, tok, tok or may palakpak, kumakanta ka pa. Yan ang melodic ostinato. Ulitin ko pa. Pag rhythmic ostinato, yung maririnig mo lang or palakpak lang. Pero kapag melodic ostinato, may kanta na, may palakpak pa. Halimbawa, yung Bahay Kubo. Bahay Kubo, kahit muntik. Pero pag rhythmic lang, ganito lang maririnig mo. Pero pag melodic, Bahay Kubo. Ayun, so may kanta, may palakpak. Yan po ang rhythmic at melodic. Nakuha po? Opo. Yun. Yan lang ang, sorry, thank you po sa pagsagot. So, yan lang po ang pinagkaiba nila. So, maaari tayong gumawa ng sariling ostinato. Pwede rin tayong gumawa. So, kagaya nitong ugoy ng duyan, kung familiar kayo, 3/4 ang rhythmic ostinato, or ganun lang. Tapos, pag kinantahan mo, sana'y di magmaliw ang dati kong araw. So, yan yung melodic. May palakpak na may kanta. So, yun po. Okay, yan. May maririnig kayo na sample ng melodic ostinato. May mapapansin kayo dyang rhythmic po yan. Eh dahil may kanta siya, so melodic ostinato itong ipapakita kong video. Wag tayo po makinig ah. O, diba? May narinig kayong tuk, tuk, maliban dun sa tuk, 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 may kumakanta pa. Diba? So, i-play ko ah. Pansinin nyo ulit.
So, yun po ang example na melodic ostinato. So, may tok-tok-tok, may kanta pa siya. Yan po. Ili-ili. Okay, yun po. Ang ili-ili, tulog anay ay kanta ng mga Hiligaynon na nagpapatulog sa bata. Yun po yun. Okay. Pag-usapan naman natin ngayon ang descant. Ang descant ay isang hiwalay na melodiya na mas mataas kaysa sa orihinal na tono ng sinasabayang awit. Okay, dito, papakinggan natin. Ibig sabihin, parang meron siyang second voice. Yan po ang descant, di ba? Kanina, ili, tulog, regular lang. Pero mamaya, kapag may descant, may mapapansin kayo ng mga tono na nagtataas. Meron siyang nagtataas or meron siyang bumababa. Second voice. Okay, pansinin niyo muna dito sa How's it going, guys? papatutugin Welcome natin back sa to YouTube. Mr. Hunt's Music. Today we're talking about a word called descant. Descant. And I-define niya yung descant. Yeah, I went higher for this on board. Forward ko lang papakinggan niyo lang yung kanta. Ito po ay example ng wala pang descant, yung get on board. Pakinggan niyo muna, wala pa siyang descant. Pero mamaya, patugtugin, may descant na siya. Pakinggan niyo maigi So right now, you're not hearing wala a yung descant. I descant. stopped it because you're not hearing a descant. You're just hearing the melody. Right Next when I niyang press play, patugtugin, may descant na yan. Forward ko na lang. Wait. Press play, you're going to hear the descant come on top. See if you can hear the difference. Yan, tingnan niyo. Do you hear it? I hear it. I'm lip syncing to the descant. Check it out. Get on board, children. Yun. So, ang descant doon ay yung kinakanta nitong lalaki, yung tumataas, get on board, children. Yun. Tapos may kumakanta ng mga bata doon, di ba, ng mga madami. And then, yung may nag-iiba na boses. Yan po yung descant, yung tumataas. Yan po. So, dito din sa sa ili-ili, ewan ko kung saan banda yun. Meron din yan. Wait lang. Ay! Mali na pindot ko. Sorry po. Wait. Kanina, di ba, regular lang na ili-ili yung narinig ninyo. Tapos ito, meron ng mga mataas na buto. Yan. Yung kumakanta na, yung regular, ili, yung tumataas, yun yung descant. Hindi ko mag-isa lang ako, so hindi mag-second voice. So, yan po. Meron pang isang example ng descant dito sa video. Pakinggan nyo. Yan. Ay, hindi. Wala na. Yan pa. Ito po ay kantang yan. Regular to. Wala pang descant. Pakinggan. Walang descant yan, ngayon may descant na. Pakinggan nyo yung may descant na. Yan, yung tumataas na sumasagot, yan po yung descant. Yan ang descant. Yung hiwalay na melodiya na mas mataas siya sa original na tono ng awit. Tingnan nyo yung isang example. Yan, regular muna. Wala pang descant yan.
wala pang descant. Ito, may descant na to. Yan. Yan. Pito. Yung sumasagot ng pito, pito. Yan po yung descant. Yun ang, I hope na gets nyo na yung descant. Ihiwalay siya ha. Yun po ang ibig sabihin ng descant. Parang nagse-second voice, parang sumasagot, pero mas mataas yung tono niya. Okay, next na. Ito, dagdag lang po ito. Mga tawag sa mataas at mababang boses ng lalaki at babae. Pag sinabi nating soprano tsaka alto, puro to babae. Ang soprano, tinig ng babae na mataas at may kaliitan. Yun, pag mataas. Tapos medyo matinis. Hindi medyo matinis. Matinis talaga. So, soprano po yun. And then, pag alto, ito naman yung mababa at malaki. Yan. So, ganun po yung alto sa babae. So, hindi ko na magaya yung lalaki. Pag tenor, mataas na tinig ng lalaki. And then, pag baho, mababang tinig ng lalaki. Hindi po babaho, Hindi po baho. Baho. Baho po. Hindi po mabaho na mabaho, Baho. Or bass ang tawag dyan. So, may example dito. Last na video. Yan. Forward natin. Sa uri ng ano niya upang musika ay may dalawang uri ng tinig ng babae. Ang soprano at ang alto. Magsasample siya dyan. Pakinggan niyo lang maigi. Ang soprano ay tinig ng babae na magaan at manipis. Ito ang uri ng boses sa babae na pinakamataas. Halimbawa, Nandan sa'y bayan ko yan, mataas na matinis. Soprano. Pauli ako sa payaw. Tama, soprano. Ang alto ay tumutukoy sa makapal at mababang tono ng tinig ng isang babae. Alto naman yan. Halimbawa, parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Aanhin ang pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Yan naman yung sa babae. Yung sa lalaki, di ko masampulan Okay, masyado mahaba yung kanyang forward. So, madalawang uri ng tinig ng lalaki. Yan, pag tenor. Ang tenor ay ang manipis at mataas na boses ng mga lalaki. Halimbawa, bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit alto, nga ba tenor po yan. mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, at baliw na baliw ako sa'yo, hanggang kailan ako matitiis, o bakit nga pa mahal kita. Next naman ay bass or baho. ang bass naman ay isang uri ng boses ng mga lalaki Tama po. na makapal at pinakamababang tinig sa lahat ng mga uri ng boses. Hello darkness, my old friend. Ayun, malagong, mababa ng I've malagong. come to talk with you Hindi ko again. kaya lalaki yan Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. So, yun po ang mga sample ng boses. So, pinaano ko lang sa inyo para ma-familiarize kayo.
Okay, so may tanong po ba kayo bago tayo mag-end sa klase natin sa music? Hello? May tanong po? Wala na po. Wala na po. Okay, pag wala na pong tanong, so ito po yung mga gagawin. Isisend ko rin po ito mamaya yung mga sasagutan sa Facebook. At nandito na rin po ito sa Google Classroom sa EPP at Music Modular section. So, mamaya pwede niyo po siyang sagutan. I-click-click nyo lang yung dalawa. And then, yung music, wait lang, i-stop ko po. I-explain ko yung karagdagang gawain doon. Magiging output nyo doon sa, excuse me, sa music. Nagiging alto ang boses ko. Last work. Karagdagang gawain. Wait lang. Yun, kung nakikita, ayan, may nag-turn in na. So, pili lang kayo ng gusto nyong kantahin. Tapos, halimbawa, kapag mabilis siya, babagalan nyo. Tapos, kapag mabagal siya, bibilisan nyo. Yun. Tapos, pwede nyo siyang lagyan ng descant or ostinato, meaning pwede nyo siyang ulit-ulitin kasi nga ostinato. Or pwede nyo siyang lagyan ng descant, yung may mataas. Yun. And then, pwede mo, halimbawa, kung kanta mo ay Bahay Kubo na mabilis. O, kunwari, paborito mo, kunwari lang, paborito mo yung Bahay Kubo. Tapos, di ba, mabilis ang tempo nun. So, babagalan mo siya. Iibahin mo yung tempo. So, kung ganito yung regular na Bahay Kubo, Bahay Kubo, ikaw naman, babagalan mo. I-video mo yung sarili mo na mabagal siya. Bahay Kubo. Tapos, lagi mong discount. Bahay Kubo. O, di ba? Mga ganyan. So, bahala na kayo. Basta, ulitin ko po, paborito nyong awitin, kakantahin nyo, videohan niyo yung sarili niyo. Kahit kung nahiya kayo, wag niyo na ipakita yung mukha niyo, boses na lang. Basta i-video niyo yung sarili niyo. Pwede niyo pong isend sa messenger, mas madali. Or pwede rin dito i-attach. Yan po. Ulitin ko pa, paborito, kahit ano, wag lang Korean, baka di ko maintindihan. No? Nag-type, wait. Presto. Kahit ano po. Halimbawa, kapag ang paborito niyo ay nasa presto siya, or halimbawa, ano bang mga bagong kanta ngayon? Ng mga paborito niyong kanta ngayon? Pa-type nga, tapos examplean ko. What's your favorite? Baka puro na lang Korean. Eh, di puro Korean. Wala akong alam na Korean. I mean, alam ko pero di ko kayang kantahin kasi nga di ko maintindihan. Bulol ako dyan eh. Ano yung mga favorite songs nyo? Lagyan natin ng sample. Wala? Wala kayong favorite na song? Okay, stop muna natin yung record. O, kunwari, yung favorite mo, Kabilang Buhay. Sa kabilang buhay. Mabagal yun, di ba? Buhay. Tapos bilisan mo, yeah. Kabilang buhay. Parang basta bilisan mo siya. Kung mabagal, bibilisan mo. Pag mabilis, babagalan mo. So, yung rap, di ba mabilis? Eh, di ba, bagalan mo. Ganun po. Yung tempo. Iibahin mo. Okay po? Stop na natin.